ay sumasakisan sa isang pamamanaka. Ibig sabihin, pangako. Tingnan nyo niya. Pag magtatanong ng pari, sasabihin, sintihan ang mga kandila. Nahawakan mo ng iyong tingnan. Habang-hawak, ang tatanong ng pari, sumasampalataya pa kayo. Itinatak mo yung bandito sa Satanas. Pangako, panata. At minsan, di ba natin ginagawa yun pag tayo may panalangin, nagtitirik tayo ng kandila. Kasi nangangako din tayo sa Diyos. Sapagkat nakikipagpalitan tayo ng pangako sa ating Diyos na nangangako ng pagtugon. Tayo naman ng katapatan. Tanda niya, ha? Kaya kung maalala niyo, tuwing tayo sa isang taon ay may pagdiriwang na tayo pinahawak ng kandila, pinapaalala sa ating mga pangako. Pangako sa ganyan, at ang pangako ng Diyos sa lahat ng nangyayari. Ano pa ang kahulugan ng isang kandila? Ang kandila din ay sakisan ng pag-alala. Napansin pagka nagdiriwang tayo ng landas, ang isang magandang negosyo yung kandila. Bakit? Kasi hindi natin magawang alalahanin ng ating mahal na lima magiging nagsisindi ng kandila. Dahil natin ang pinagditirik ng kandila. Kasi ang kandila din naman ay tatak ng buhay. At buhay ng tingnan sa taong pinagsindihan natin ang kandila. Kaya sila hindi natin nalilimutan. Kaya nalilimutan mo mga kapatid. Bakit sa ating simbahan lagi, ang banal na sagrado, kailangan lagi may nakasinting kandila? Kasi pinaalala at ipinapaalala na nariyan si Jesus. Tunay na kasama natin. Kaya nga, ang kandila ay paalala. Pangatlo, ang kandila ay sumasakisa sa pag-aalay. Ibig sabihin, pag-aalok. Kanino? Sa Diyos. Dahil meron tayo hinihiling na biyaya. Kaya tayo nag-aalay. Pansinin ninyo tuwing magsisimula ang isa, hindi naman lagi yan. Walang nakahawak ang katingin, wala. Pero pag ang normal, ang isang solemne, tingnan lang na muna yung krus at mga kandila. Kasi nagsisimula na ang sakripisyo ng banal ng isa. Tawag mo dito sa ating ginagawa ay sakripisyo ng mahal ng isa, banal ng isa. Sa pagkakita isang pag-aalay. Ang Diyos, ang biyaya sa ating at tayo naman sa Kanya. Dahil dahil sa isa kayo, sinasantisan ng kandila, pero may kandila wala ang kapatid. Kailangan din natin kalimutan yung katotohanan ng ating pananampalataya. Pagkalimutan ng kapatid, ang pinag-iiwag natin ang kapistahan ito na mahal na bilang Candelaria. Ito ay paalala sa atin kung bakit si Maria nagpunta sa templo. Sapagkat una, pinapalikan niya ang mga pangako. Ang tawag ay banal na tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Sama-sama yun. Sa tayo sa tatas ni Jesus, kailangan dalhin ang panganay sa templo para maisakatuparan ang mga pangako. Pangako ninyo sa Diyos at ang pangako ng Diyos sa inyo. Nagkandila, wala. Tanda niya, tayo'y may pangako, tayo'y may pangako sa Diyos.